Gusto daw na ma-ensure niya na yung rights ng dating Pangulong Digong protected. Mas binigyan mo pa ng halaga yung rights ng dating Pangulong Digong na talaga namang protected siya. Kasi nga po, binigyan siya ng due process, binasahan pa nga po ng Miranda rights. Kaya sabi ng mga legal experts, walang illegal sa nangyaring pag-surrender ng ating gobyerno sa Interpol para maipresent finally si Digong doon sa ICC. Napakalinaw po yung mga discussions, paliwanag ng mga legal luminaries. Mas papaniwalaan natin yung mga legal luminaries kaysa dito kay Senator Amy Marcos. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna po tayo. Padala ni Lloyd Tabulog. Ang title nito, Anak na Gustong Maging Doktor. Dumating yung tatay, nakita yung kanyang anak na nagsusulat sa mesa. Sabi ng tatay, wow, yan ang gusto ko. Masipag mag-aral. Assignment ba yan, anak? Sabi nung anak, opo. Sabi ng ama, anak, ano ba yung pangarap mo sa paglaki? Sagot ng anak, doktor po. Wow, very good, sabi ng tatay. Tanungin kita, anak, di ba gusto mo na maging doktor? Halimbawa, may 2 pasyente. Sabay na ipinasok sa emergency room. Isang nagtatae, isang nasaksak. Alin doon sa 2 ang uunahin mong gamutin? Sabi ng anak, yung nagtataitay. Sabi ng tatay, aba, bakit naman anak, uunahin mo yung nagtatae? Paliwanag ng anak po, kasi tay, yung nasaksak, pwede mong salina ng dugo anytime. Pero yung nagtatae, hindi mo pwedeng salina ng tae. Anytime. May punto naman po. Ganun pala yun. May logic. Pwedeng maging doktor. Matik na po. 200 pesos agad. Padala mo na lang yung GCash number mo po. Kasali ka na rin sa monthly draw. 5,000 yung cash price. Sa grand draw, yung hindi mabubunot, kasali pa rin. 10,000 pesos po yung grand prize sa December po. Ayos na. Kasama ka na rito. O dito na tayo mga kababayan sa ating seryosong kwentuhan kasi yung mga members ng cabinet po, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, inisnab yung Senate investigation ni Senator Amy Marcos. Nagmotion si Bato na ipasubpena po yung mga cabinet secretaries. Biglang lumitaw mga kababayan si Senator Bato doon sa Senate investigation. Ito yung balita ngayon. Senator De La Rosa moves to issue subpenas to executive branch officials. Talagang one-sided sila po mga kababayan. Noong panahon ng kanyang amo na si Digong, ganon din naman yung ginawa ng mga cabinet official sa investigasyon ng Senado. Hindi din nag-appear. Binuli pa mga kababayan ni Digong si Senator Dick Gordon kung ano-anong pinagsasabi, pinagmumura po sa investigasyon ng Farmally. Diba? Pag sa kanila po, tama ang ganito na i-invoke yung executive privilege. Pero sa ating Pangulong Bongbong Marcos, nagagalit sila. Talagang one-sided lang. At talagang tinudo na ni Senator Amy Marcos yung pakikipaglaban sa administrasyon. Kaya galit na galit po kay Senator Amy yung mga netizens. Mamaya basahin ko po mga kababayan yung mga reactions dito. Para alam ninyo na hindi nagugustuhan ng maraming mga Pilipino ang pinagagawang ito ni Senator Amy Marcos. Mas sang-ayon sila. That is based on survey. Mas sang-ayon ang maraming Pilipino na papanagutin sa ICC. Ito pong si dating Pangulong Digong at mga kasama ng opisyal noong previous administration including Bato de la Rosa.
Ganon po yon. Pero ibigay ko muna mga kababayan sa inyo yung proceedings. So ang nangyari, only 3 resource persons attended the public inquiry. Sina Securities and Exchange Commission Chief Counsel Attorney Archie Bernal, Securities and Exchange Commission Supervising Securities Review Counsel Attorney Ferdinand Logi Santiago at saka si Attorney Alexis Medina. Also present during the hearing yung mga kaalyado ni Digong, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa na biglang lumitaw mga kababayan sa Senado kanina after former President Duterte's arrest noong March 11. O di ba nagtatago na itong si Senator de la Rosa? Biglang pumunta doon sa Senate hearing. Meanwhile, sabi dito, according to Senator Marcos' office, officials of the National Security Council, Philippine Center on Transnational Crimes, at the Department of Interior and Local Government confirmed their attendance at the hearing on April 2 but later withdrew their confirmation after Executive Secretary Lucas Bersamin categorically stated that the palace had thumbed down the panel's request for cabinet members' attendance. O ito mga kababayan, may pangiti-ngiti pa si si Senator Amy Marcos. Pero yung pangiti-ngiti niya, punong-puno ng kaplastikan. Di ba? Yung ngiti niya, hindi man totoo, madaling sabi. Pakinggan natin yung porsyon ng statement ni Senator Amy Marcos. Ito, yung sa Committee on Foreign Relations po, i-discuss natin ang clarification of the involvement and the roles of the ICC, the Interpol, and the various government agencies in the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, confirmation that measures were taken to ensure that the rights of the former president under domestic laws and relevant treaties were properly protected, and lastly, that such other matters that may aid the committee in crafting necessary legislation on the coordination. So, gusto daw na ma-ensure niya na yung rights ng dating Pangulong Digong protected. Mas binigyan mo pa ng halaga yung rights ng dating Pangulong Digong na talaga namang protected siya. Kasi nga po, binigyan siya ng due process, binasahan pa nga po ng Miranda rights. Kaya sabi ng mga legal experts, walang illegal sa nangyaring pag-surrender ng ating gobyerno sa Interpol para maipresent finally si Digong doon sa ICC. Napakalinaw po yung mga discussions, paliwanag ng mga legal luminaries. Mas papaniwalaan natin yung mga legal luminaries kaysa dito kay Senator Amy Marcos. At saka, witness tayo po mga kababayan. Covered by by the mainstream media at na live stream sa social media mga kababayan. Walang pag-abuso sa karapatan ng dating Pangulo. Ang may pang-abuso po doon sa karapatan ng mga biktima ng AJK. Yun ang malinaw po. Ang dating Pangulong Digong, buhay na buhay. Yung alleged victims ng AJK na close to 30 o more than 30,000 sabi, lahat na po sila kaluluwa. Yun ang nakakalungkot dito sa ginagawa ni Senator Amy Marcos. Wala siyang sinasabi patungkol sa karapatan na nalabag ng mga biktima ng AJK. Pero may sinasabi siya sa karapatan ni Digong na walang pagrespeto sa karapatan ng mga ordinaryong mamamayan. Di ba nakakalungkot po yun mga kababayan? O ngayon, binigyan ng preliminary statement. Makapag-deliver ng preliminary statement si Bato tapos si Bongo. Sila yung magkakakampi. Andun din pala si Senator Alan Peter Cayetano. Pakinggan natin yung sinasabi ni Bato. What we have right now in front of us are empty chairs. Itong ginawa ng mga officials from the executive branch of government is a total snub to as far as we're concerned. And ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno.
Wala po kayo, Senator, Bato, na moral ascendancy, moral authority na magsalita ng ganyan. Kasi, unang-una, yung previous administration po ng amo mong si Digong, ganun din yung ginawa. Pero wala kayo. Wala kayong sinasabi. Wala kayong binabanggit na ganun. Na ginawa na rin ito. And it is proper. It was proper. It was in order. Pero ngayon, mali. Nalulungkot kayo kasi ngayon, mali. Yan ang sinasabi ninyo. Pero noon, tama. Yung tama noon, mali na ngayon. O, di ba? Ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government. So what will happen to this? Tapos, unang-una, siya nga din po, iniimbita sa Quadcom. Yung issue sa, sa war on drugs, ayaw man niyang magpunta doon. Ang palusot niya yung, parliamentary courtesy niya. You see? So lahat lang pang sarili, mga kababayan. Pang sarili nilang interes. Pag pansarili nilang interes po, okay. Pag ginawa ng iba, hindi okay. You see? Yan si Bato, mga kababayan. Tuluyang ganito ang mangyayari is, I think we are now on the verge of a constitutional crisis. May constitutional crisis kapag nalalaman. Tuluyan nilang isnab yung ating... Inong inisnab, yung committee ni Gordon, nagka-constitutional crisis. Na binawal noon ni Digong. Hindi pinatin din yung mga opisyal sa issue ng Pharmally. Lahat man lang kayo, guni-guni. Di ba po? Kapag tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon, wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masubpoena ito sila para magkaalaman. Klaruhin natin ito. So, nag-motion po siya na ipasubpoena daw. Isubpoena ninyo. O diba? Siya nga po hindi mag-attend sa Quadcom. Palusot niya yung interparliamentary courtesy. O ngayon, pakinggan natin naman si Senator Bongo. Ay, salamat, Senator Ronald De La Rosa. Actually, dalawa yung subpoena na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay Prosecutor Fadulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung dalawa, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang sinabi ni SP, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayo natatanggap. Ang mangyari sa atin dito is hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ang labag sa konstitusyon pong malinaw, yung AJK ninyo. Di ba mga kababayan? Maganda yung Senado, in particular, yung buong Kongreso, para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government, hahayaan na lang natin na gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnab sila ng isnab sa atin, then magkakaroon tayo ng constitutional crisis na ito, Madam Chair. Ayon po ako sa inyo at talagang hindi tama itong pangkalahatang sinasabi. Lahat na lang executive privilege, lahat na lang sub judice. Alam naman natin, hindi naman tayo lihis at alam naman natin na napaklaro ng Nery versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na
kinakailangan na talagang malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito magiging panganib para sa lipunan, kaya't paano po ito naging executive privilege. Alam na po natin yan at hindi naman tayo nakikialam dun sa bagay-bagay na sinaloob ng mga kaso at asunto sa Korte Suprema. Kaya ang palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. At ngayon... Magandang umaga po, Senator Bato de la Rosa, and to the resource persons present in this meeting. Parang wala namang resource persons present dyan. Wala akong nakikita. Si Attorney Medina lang po, yung dating resource natin, at narito rin yung dalawang abogado ng SEC. Yun lang po. Napakalungkot naman po. Malungkot yung Pilipino, malungkot rin yung hearing natin. Sa nakaraang pagdinig. Kayo man lang ang malungkot. Ang majority ng mga Pilipino masaya kasi mapapanagot na doon sa ICC si Digong. At malamang sa malamang, susunod na po kayo. Siyempre, normally, malulungkot siyempre kayo at yung mga supporters ninyo. Naintindihan namin po yon. Pero kailangan magkaustisya. Hindi po si Digong ang dapat na maging concern natin. Maging concern ng mga Filipino. Sa inyo po siguro, concern ninyo. Ang dapat na magkaroon ng concern ay doon po sa karapatan ng mga biktima. Ang nakakalungkot po, karapatan ng suspect sa AGK, ang inaasikaso po ninyo, ang inaatupag ninyo, yun talagang nakakalungkot. Pero sumusweldo kayo sa mga mamamayang Filipino. Talagang dubli lungkot ang ganong sitwasyon. Sasaya lang po ang ating mga mamamayan pag nilabas na yung susunod na warrant of arrest para mabigyan kayo ng due process. Di ba? Ganon. O ngayon, after 2 hours mga kababayan, kasi sila man lang po yung nagkikwentuhan doon. Sinuspend na po ni Amy Marcos yung Senate inquiry niya. Ito yung ending po ng kanyang Senate inquiry. Pakinggan natin. Natatanungin ko kung ano yung procedure kapag yung OFW pinagdududahan na may krimen sa abroad, paano tini-turn over sa foreign jurisdiction? Ano yung safeguards? Paano natin pagtatanggol yung mga Pilipino na nahahatulan ng krimen o pinagdududahan o naaaresto? At alam din natin na marami na rin, ilan na rin ang OFW, mga Pilipino, na naaresto sa abroad. At tayo, yung naaresto sa abroad, tinulungan na po ng ating embassy. Naaresto sila kasi inudyukan ni Attorney Harry Roque, yung mga OFW sa Qatar. Ang latest ngayon po, nirelease na. Yan report ng PTB4. 17 Filipinos in Qatar who were arrested for holding a political protest have been released pending investigation according to the Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. So yung mga concerns ni Senator Amy Marcos, paano na yung mga naaresto? Tinutulungan po kahit mga DDS pa sila at mga pasaway. Na-release na nga po. You see? So, yung mga concerns ninyo, walang base. Kung isipin nga, dapat hindi natulungan. Pero sabi ng ating Palasyo Malacanang, obligasyon pa rin kahit nga yung mga sentensyado na tulungan, kahit nga po si Digong, tinulungan ng ating gobyerno na ma-surrender to observe the due process. Tinulungan po ng gobyerno. Ang tumulong mismo po si General Torre, tinulungan yung Interpol na ma-surrender sa ICC. So anong problema nun? Na doon ngayon, kung gusto ninyo na questionin, sumama kayo doon sa defense, sa ICC na mismo. Yan ang mga argumento po ninyo, Senator Amy. Isabi ninyo doon sa harap ng mga judges. Tingnan natin kung i-recognize kayo. Ikaw talaga niya, Mr. Marevillas. O, di ba? Kasi dito po, kahit magpa-imbestiga po kayo, tapos na.
Mut in academic, nasa kamay na ng ICC si Digong at deserve niya yon. Unang-una, sabi ni Digong mismo, galing sa kanyang bibig, mismong bibig, matagal ko na anyang inintay, ang tagal ninyo anyang aristuhin ako, baka anya, mamatay na ako, hindi pa ako mapasagot ninyo. So yung wish niya po natupad na. So anong problema ninyo? Mismong si Digong ang nagsabi sa latest niyang pahayag, respect anya the due process. O ano pang sinasabi ninyo? Kaya itong investigation po ninyo, wala na to. Pagsayang, sabi ng mga netizens, pagsayang lang ng pundo ng ating gobyerno. Ayan, mga reaction po. Sabi ni Jay Salud, power is thicker than blood. Greediness has no limit on this one. No vote to Amy Duterte. Sabi ng woman of faith, wasting time and people's money. The truth will set the person free. Justice shall prevail. You are siding the wrong side. May the Lord open your eyes in spirit. Sabi ng isa pa, alisto ka, Senator Bato. Baka paglabas mo, nag-abang na ang Interpol. Sabi ni Toletsky, ang dami niyong kalitsihan. Sabi ng isa pa, sad truth, justice system does not work in the Philippines, lalo na pag on power ka. Mapera, so let ICC handle the case for ex-PRRD Duterte. So respect the process. Sabi ni Helena Amata, invite the lawyers para mas malinawan kayo. Poros chismisan sa kanto, Amy, Bato, and Alan. Don't waste people's money in time. Magpapresko na lang kayo. Yung impeachment, hindi mo pakialaman. Sabi ni Eduardo Dalay, one-sided ang hearing na yan. Tama yan, stop na. Or tama niyan, stop na. Sabi ni Eli, hindi kaya sumunod lang kung ano ang batas. Kayo nga ang hindi sumunod sa batas noon. Kaya ganyan ang nangyari. Alam yan ni Bato. Sabi ni Leo Soriano, Bato at Amy, enough. I pray na talagang hindi na kayo manalo kahit kailan sa Senado o alinmang pwesto sa gobyerno. Sabi ni Obet, first hearing 6 hours deliberations and discussions. But Bato was not there. Takot ba siya harapin mga opisyalis ng gobyerno? Ngayon, kumo alam niya na walang aaten kaya si andyan. O come on, Bato. Sila lang ang nagkwentuhan doon. Boring. Lalong sinira ni Amy yung kanyang political career. Hayaan mo si Bato at si Bongo. Mga diehard yun. Ngayon, sumama na si Amy sa diehard. Si Alan Peter Cayetano, alams na. O, di ba? Sabi ni Jerry P., Madam Amy, stop stupidity, nonsense hearing. Sabi rin ni Brixton Delta, formally hearing, hindi rin pinaharap mga cabinet officials dyan sa Senate. Walang narinig na reklamo sa mga senador na to. Bakit kaya? Sabi ni Glenn Dicto, no vote to Manang. Sabi ni I love you, Bingso, good luck na lang kay Senator Amy. Malamang hindi na siya mananalo ngayong eleksyon. Bye-bye, Senate ka na. Sabi ni Jerwin, I am for law and order. Ang nakakainis lang, mga ipokrito itong mga senador na nagsasalita ngayon sa hearing. They did the worst thing of what they are complaining now during Tatay Digong's term. Shame on you, Alan Peter Cayetano. Shame on you, Amy Marcos, Bongo, and Bato de la Rosa. Nakatikim kayo sa mga netizens. Majority sa mga netizens po, mga nanonood sa inyo, sukang-suka na sa inyong ginagawa, Senator Amy Marcos. Mismong mga Marcos supporters, suportador ng yung kapatid, sukang-suka na sa iyo. Di ba? Huwag kami, Senator Amy. Last mo na yan. Hindi ka na makakatikim ng boto ng mga Marcos supporters. Itinakwil ka na nila.